Makulimlim pa rin po dito sa ating location. So, heto yung ginagawa ko guys. Para hindi naman boring yung ating araw. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ngayon ay wala pa pong araw dito sa ating location. So, ang ginagawa ko guys ay nag-aayos-ayos lang po ako ng ating mga succulent. So ito guys yung ating mga halaman galing po sa ating seller na si Saki Shopline by Len. So heto na po yung update sa ating mga Echeveria. Sa ating Echeveria, hindi ko sure yung ID nito, hindi ko pa na-search yung ID, pero heto yung kamukha ni Dusty Rose, Echeveria Dusty Rose. So heto yung ating na-cut na Dusty Rose. So ayan, at meron na po siyang baby. And then ang nito guys, yung top cut ay nandun po sa itaas ng ating vertical wall. So heto yung nakuha ko na mabilisan kong dinampot yung ating na siya, propagation. And then yung isa nating Dusty Rose ay nilagay ko po doon sa likuran ng ating bahay. So heto guys, hindi ko makita yung nito, yung ID. Pero siya, kamukha siya ni Dusty Rose kasi nung na-flex ito ni Ma'am Len, para siyang nakalimutan ko talaga yung ID nito. So ayan, at okay naman po siya, at hindi naman po siya sensitive na succulent kasi nito, hindi ko to in-expose sa sunlight. After nun, medyo lang siya, bright light, sa bright light area lang siya nakalagay. And then heto, at medyo marami na yung kaniyang dry leaves. So aalisin natin yan guys kasi baka dapuan siya ng mealybugs and then langgam. Kasi ang daming langgam ngayon. Pag maulan po ay pasukan yung mga langgam dito sa ating garden. So ayan, at nag-ayos ako and then naglilinis po ako ng ating mga succulent. And then ngayon ay nag-water ako ng ating mga ibang succulent, yung medyo dry na. So heto siya ay na-water ko last other day. So 2 days na ata. Ayan, at naman po, medyo dry na yung kaniyang soil kasi yung soil nito guys halos 70% ata yung nito, rice hull. And then konti lang po yung soil mix dito. Ayan, at medyo okay naman po siya guys, naka-recover. And then yung kaniyang offset ay medyo malalaki na din. And then heto guys yung update sa ating Haworthia from Saki Shopline by Len. So kinuha ko to, minain ko ito kasi ang na niya, cluster na siya. And then mura lang po yung benta ni Ma'am Len dito. Parang lang siya 80 to 100 pesos lang guys. So ayan, at tingnan nyo naman na occupy na niya yung kanyang pot. Medyo dry to, sobrang dry nito nung dumating sa atin. And then nung tinanim ko siya, lang po to guys, pure rice hull yung pinagtaniman ko nito. And then tinanim ko siya, then agad-agad binigyan ko siya ng water. So ayan, at lumaki at din nagsilakihan yung ating Haworthia. So ayan guys, at medyo ayan gustong-gusto ko po talaga yung Haworthia pag ganitong size. Ayan, clumping or cluster, tama ba? Ayan, at hindi ko identify kung saan yung mother plant natin dito. So ayan guys, yung update sa ating mga nagagandang succulent from Saki Shopline by Len. And then heto guys yung ating Haworthia. Ayan,
ang daming langgam. So ayan, yung pangalis ko ng langgam dito guys ay lang, binababad ko lang siya sa water para ayan nagsilabasan yung mga langgam. Aalis na yan sila kasi basa yung soil ng ating halaman. So ganyan lang yung ginagawa ko guys, pantaboy sa ating mga langgam. Aalis na yan sila kasi yan basa na yung ating halaman. So ito guys yung ating update sa ating mga propagation na variegated string of hearts and then non-var and then yung aking Murasaki. Ayan, buhay na buhay po yung ating to siya, cuttings propagation ng Murasaki. So papalakihin natin yan, paparamihin natin yung ating Murasaki. And then heto si nakalimutan ko, Graptopetalum koala. So heto na sila lahat guys, yung ating mga propagation. And then pag medyo malaki na po yung ating mga propa ay ilipat natin sila sa magagandang pots o malalaking pots. So ito guys yung ating Fracto. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.